Good afternoon world. Ngayon lang ulit sumikat yung araw, so almost mga 4 days na ulan ng ulan since Friday last week. And so medyo kinakabahan ako kasi last week isang beses lang ako nakapasok sa school, and then this week Tuesday na hindi pa rin ako nakakapasok miski isang beses this week. And then yung weather forecast, rainy pa rin hanggang next week, and so it's nerve-wracking, nakakaba kasi hindi ko sure kung, well, hindi naman masyadong specific yung mga professor dito or yung mga instructor dito pagdating sa attendance, pero ayun nga, feeling ko marami akong mamimiss sa mga lessons, and then baka hindi ko masagutan ng tama yung exam. So nandito pa rin kami sa White Bear and Fly Fishing Resort. Welcome again dito sa vlog, and if it's your first time here, welcome din. I'm an international student here in the city of Terrace sa napakagandang British Columbia. I'm taking my post-degree in business dito sa Canada, and napakaganda ng Terrace. Although yung mismong town niya or yung tinatawag nilang city dito, almost kasing laki lang ng Taguig. Yung Metro Terrace is almost kasing laki ng Quezon City. Pero yun nga, yung population ng Taguig 800,000, yung buong population ng Terrace 18,000 lang. So maliit lang siya na city in terms of population, pero land area napakalawak niya. Ang daming pwedeng gawin. Sikat siya for skiing, trekking, fly fishing, camping. Sobrang ganda niya. Napaka peaceful, serene ng surrounding, napakaraming rainforest. Dumating kami end ng summer, and ngayon pa autumn na, so papaturn na yung mga dahon to orange or brown. So napakaganda niya. Ito yung view sa harap, yan yung bundok, and ang baba ng mga ulap. Kahit dito sa bundok sa likod ng tinutuluyan namin, ang baba rin ng ulap. Nagtapon lang ako ng basura ngayon kasi 1 week na kaming hindi nakakapag tapon ng basura, so dalawang balot na siya. Dito lang naman tinatapon yung basura. So maaraw, malamig pa rin, 9 degrees Celsius today, and pababa na rin ang pababa yung temperature every day dahil pa fall na or pa autumn na. Pasok na tayo sa loob. Ilang araw na rin actually walang tao dito sa kabilang room. Ayan, ganito yung itsura nung room dito. Almost same lang rin ng room namin, pero yung higaan namin is nakapatayo pa ganyan. Yung higaan dito magkahiwalay. And ang view dito, yan, yung forest, tsaka yung mga sasakyan. Almost same. And then ito yung room namin, and ito yung shared na bathroom. And dahil ayun nga, mag 1 week na rin kami hindi punta sa town, naubos na yung stock ng mga pagkain namin, pero karamihan doon mga microwavable lang rin naman. Ito na lang yung natira, oatmeal, I think good for tonight na lang siya. Meron kaming mga binili na rice, pero instant rice siya. Ilalagay lang sa hot water tapos i-microwave ng mga
20 minutes maluluto na siya. Naubos na rin yun. And then, ayun, wala na siyang laman. Hindi rin kami makapag-store ng marami kasi maliit lang rin tong ref. Meron pa palang pasta. So ito yung mga pasta na tig $1.50. Ayan, marami kaming binili na ganyan. Naubos na rin siya. And then, meron kaming, I think, 5 or 6 na dilata na sardines. Yung isa kasing lasa siya ng Hokkaido, yung isa kasing lasa siya ng yung normal na Ligo or yung Youngstown, which is favorite ko rin yun dun sa Philippines. So ito yung itsura ng higaan namin, magkatabi sila instead na magkahiwalay. And mas okay dito sa side na to kasi may sunset. I don't think na may sunrise. Siguro nasa kabila yung sunrise pero sobrang lapit nila dun sa mga puno. Hindi rin papasok yung sikat ng araw sa kwarto nila and sobrang lamig kapag hindi naarawan yung kwarto. Kaya for me, I think mas okay itong room na to. Next week, may binook kami na isa pang Airbnb sa Kitimat naman siya. Mas malayo siya actually, pero mas regular yung bus na transportation doon from Kitimat to downtown Terrace. Although, I think around 90 kilometers away siya. Double check ko kasi pag nilakad siya whole day, one day, from yun nga, Kitimat to downtown Terrace. Pag binike siya, 3 hours and 30 minutes. Pero pag bus, makakarating ka in 1 hour and 30 minutes lang. Mas malayo siya, pero ayun, mas frequent yung bus na nagta-travel from downtown Terrace to Kitimat. So I think mas okay yun sa amin. Kinakabahan kasi ako na lagi akong absent sa school and yun nga, feeling ko wala akong natututunan kasi hindi ako nakakapasok. At saka yun nga, namimiss ko yung downtown, namimiss ko yung school. The novel check namin, 63 kilometers lang pala yung from Kitimat to downtown Terrace, which is parang mula Calamba hanggang SM North. So, ganun siya kalayo lakarin or i-bike. Well, for me, kasi hindi naman ako sanay mag-bike. Mas sanay ako maglakad. Pero 14 hours siya na lakaran. I think kaya ko nang i-bus yun. Ang problem lang is yung bus, wala siya tuwing Sunday. So, Monday to Saturday lang yung bus. Sakto rin naman sa oras ng pasok ko yung alis ng bus. Yung pinakamaaga pa rin na alis is 6:40, tapos yung dating doon around 8 a.m. and then yung alis ng bus from city center ng Kitimat ang alis 6:40, ang dating doon around 8 a.m. pag sa Terrace Esquina Mall, tapos from Terrace Esquina Mall may bus na papuntang college ng 8:40, tapos yung dating doon dating sa college is 9 o'clock, 9 a.m. So I think sakto na siya sa pinakamaaga ko na klase, and yung klase ko lang is Monday to Thursday. Friday, Saturday, and Sunday wala akong pasok. Pinakamalaking challenge dito for us is yung transportation nga at saka housing. So karamihan sa mga housing dito single occupancy lang. Tapos between 600 to 900 Canadian dollars na yon. Pag dalawa kayo, normally 2-bedroom na yung nire-recommend nila. And pag nag-rent ka ng 2-bedroom, normally kasama na yung buong bahay pati yung loan, and magre-range na yun between 1,600 to 2,200 Canadian dollars. So medyo mas mahal talaga siya. And then may mga mura pero nasa labas ng town. Pero pag nasa labas ng town, sobrang lalayo talaga. So kakailanganin talaga ng sasakyan or ng bike. Pero hindi ubra yung bike, lalo na ngayon na medyo malamig na or winter na. So I think yun yung pinaka-struggle dito for us as a newcomer. Lagi rin kaming tumitingin ng mga sasakyan, and in fairness, mas mura yung mga sasakyan dito. Uso dito yung mga pickup truck.
ganun karamihan yung mga nakikita kong sasakyan or yung mga van na pang family talaga or maramihan talaga. Bihira ako makakita ng mga sedan, and medyo rugged kasi yung landscape dito. So medyo maputik lagi yung mga sasakyan. That's why gusto siguro ng mga tao yung mga medyo matataas at saka mga malalaking truck. Yung driver's license ko, pwede siyang i-convert to class 5. So yun yung inaasikaso ko rin ngayon. Parating na yung history ko from LTO. So kinurier siya, dating siya next week. Once na ma-receive ko yun, ipapasa ko lang dito sa BC Services Canada. And then pwede na ako mag-take ng exam at saka yung practical na driving para hindi na ako bumalik dun sa student license, which is I think aabot ng 2 years bago ko ma-convert to a class 5. I think yun lang muna na for today. Wala masyadong activities for the past few days. Kita-kits ulit next vlog. Bye-bye.